الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم آمين يا ربي يا خالقنا اجعلنا من هؤلاء المخلصين الفائزين في الدنيا والآخرة اللهم آمين أيها الأحبة في الله لازلنا أن نتحدث في موضوع يهمنا جميعا لأن كل هذه من العبر وتاريخ وسيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلذا نريد أن نغتنم هذه الفرصة أن نتبين وتشاركنا معنا في هذه اللحظة ما استفدنا من الماضي وما أخذنا من الدروس وإلى وقتنا هذا. Mga kapatid sa Islam, itong ating pagtitipon ng palagian patungkol sa pag-aaral ng Islam at sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay hindi lang basta mga kwento, datapot ito ay dapat kapulutan ng aral. Dapat lang isa buhay, isa kilos. Dahil wala tayong matututunan sa mga aral sa kwento ni Propeta Muhammad maliban na lamang sa mga ito ay aral sa ating buhay na dapat natin itong ipatatag sa ating sarili, isa buhay ang anumang mga aral na ating natututunan dahil malapit na nga magtapos ang usapin patungkol sa sira ni Propeta Muhammad. And I repeat again, kapatid na Adam, siguro pang 11 episode na tayo ngayon sa sira ni Propeta Muhammad. So natitira na lang dahil ang kukunin natin ngayon ay ang ikapito at ikang-8 taon ng hijrah nung si Propeta ay dumating na sa Madina. Huwag na natin balikan yung mga una, 2, 3, 4, 6 na taon na doon tayo nagtapos nung last week or before the week because hindi natin na-discuss yung last week. Nung ika-6 na taon, ngayon dadako tayo sa ika-7 taon ng hijrah. Ano nga ba ang mga kaganapan na mahahalaga na nangyari? Hindi natin of course kukunin lahat ng every month kung ano yung sa loob ng isang taon, ano ang nangyari sa isang linggo, 2 linggo, 1 buwan. Datapot kukunin natin yung mga highlights. Ano ba yung mga highlights sa Tagalog? Mapuntok, mga aral, mahahalaga, at highlights. What is highlights in Tagalog, bro? Ha? Anong meant to be? Main event. Naon sa di ay kabisaya, ikaw Abdurrahman nga nangutan ako nimo nga unsa na sa Tagalog na nagsulti kag English main event. Dila naman na siya mao akong giingon. Nangutan ako ano yung mga highlights, mga mapuntok na kaganapan na pangyayaring mahalaga na kapupulutan ng aral sa ika-7 taon ng hijrah. Okay, mga kapatid. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
At welcome kayo mga kapatid at mainit namin kayong tinatanggap dito sa kalamigan ng mga hapong ito ngayon. Mga kapatid natin, saan sila nanggaling? Saang center to, bro? Adams, ha? Dyan sa Dapit Bayan. Diha. Kapitbahay na mo sila. Okay, bro. Kristiyano ka man, bro, Muslim, born Muslim, balik Islam, ano ka man, welcome kayo dito sa center ng Second Industrial Islamic Center. Welcome. Isipin nyo, bahay nyo ito. Isipin nyo, kapamilya at kapuso nyo kami. Isipin, huwag kayong mahiya. Isipin nyo, wala kayong hiya. Dito lang kayo para matuklasan natin ang tunay na pagkakaisa, pagkakaibigan, at makinig tayo sa mga aralin na mga naganap sa kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Punta muna tayo sa ika-7 taon. Last, nung kinuha natin, ika-6 na taon. Yun yung nangyari yung Sulhul Hudaybiyah. Napabalik sila, hindi sila nakadiretso ng umrah, pero nag-iwan ng mga usapin sa Sulhul Hudaybiyah, hindi ba? Una ay, hindi kayo mag-uumrah, babalik kayo ng Makkah. Pangalawa, babalik kayo sa 1 taon na susunod. Pangatlo, ay 10 taon na anumang hidwaan natin ay patuloy ang kalakaran ng bawat isa na walang gulo. Ibig sabihin, 10 years of peace and ceasefire. Ha? Anong truce? Truce. Okay, bro, very good. Pagkatapos ay kung sino yung pupunta dyan sa Makkah na taga Madina, kayo na mga taga Makkah na mga Quraysh na hindi Muslim, hindi nyo tatanggapin ang mga Muslim. Ang mga Muslim ay dapat kung ano ang gagawin ninyo, hindi ganun yung usapan eh. Pag napunta dyan ang mga taga Madina na mga Muslim, kayo, kung anong gagawin nyo, bahala sila. Dahil ang sabi nila doon sa usapin ay, hindi ligtas, bro. Ibig sabihin, ang pumunta rito ng mga Muslim na taga Madina, ay bahala kami kung anong gagawin namin. Hindi namin pababalikin sa inyo sa Madina. Ibibilanggo namin sila, paparusahan namin sila, o anong gagawin namin sa kanila. Karapatan namin yun. Pumayag si Propeta Muhammad dahil sa maximum tolerance. Tapos, pero kami na taga Makkah, na mga Quraysh na hindi naniniwala sa Allah, na hindi pa mga Muslim, pag napunta sila at napadpad sila sa Madina, ang gagawin sa kanila ay hindi nyo sila tatanggapin. Ipababalik ninyo sila dito sa amin sa Makkah. Unfair. Hindi nyo sila tatanggapin, hindi nyo sila paprotektahan, basta pabalikin nyo sila sa Makkah. At yun ang nangyari nga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinupad niya ang usapin nila. Lagi si Propeta Muhammad at ang Islam ay lagi dapat tayong tumupad ng anong pinagkasunduan at usapin. Dahil ito ay pagiging ikaw ay munafik. Ang pagiging munafik, ayatul munafik, kasama sa mga munafik na hindi, mga taong mapagkunwari, na may matinding parusa sa araw ng paghukom, ay ang mga taong hindi tumutupad ng usapin. Kasama yan. Si Propeta Muhammad, pinakita niya sa mga Hudyo na anumang usapin, tumutupad kami ng usapin ng mga Muslim. So una, ang nangyari ay pagkatapos ng ika-6 na taon ay nangyari ang labanan sa Khaybar. Unang nangyari, Sa ika-7 taon, sa buwan ng Muharram, ay nangyari ang labanan sa Khaybar. Ang Khaybar ay isa sa mga lugar na di kalayuan sa Madina na puno ito ng puwersa ng mga Hudyo. Malalakas dito yung mga Hudyo sa una na yon. Kalakaran nila, puwersa nila, dami nila. At yung mga yaman nila. Ang problema, ang mga Hudyo doon sa Khaybar ay nakikipag-ugnayan o kunayban sa mga Quraysh sa Madina, pati sa Makkah,
na pinag-iisahan nila na patuloy na kinakalaban nila ang Islam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang ang usapin ay ceasefire. Ang usapin ay walang gulo. Tuloy ang anumang kalakaran natin. Pero ang ginawa ng mga ito, they breached the agreement. Hindi sila tumutupad. At yan palagian, noon pa hanggang ngayon, ang mga Hudyo, hindi tumutupad ng mga anong usapin. So ngayon, ang ginawa, kung bakit nagkaroon ng gulo, ay dahil na pagtanto ito ni Propeta Muhammad at narinig niya ito, at binigyan niya ng babala ang mga Hudyo na huwag niyo ito gawin. Ganun pa rin sila patuloy dahil sa kanilang pagpapahirap sa mga kamusliman at nakikipag-ugnayan sa mga Quraysh, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdesisyon na lumusob sa Khaybar. Lumusob sa Khaybar sa ginagawa nitong mga Hudyo na ito sa patuloy na kanilang pagmamaliit sa mga Muslim at patuloy na pangungutya at pagpapahirap sa Islam. Si Propeta Muhammad pumunta siya sa Khaybar, nakipaglaban hanggat dito ay natalo at ipinakita ng izzatul Islam. Pinakita ang lakas ng Islam ni Propeta Muhammad sa pamamagitan na siya ang namuno sa kanila, na ipinakita na kaming mga Muslim ay tumutupad lamang ng usapin, nakipaglaban sila na hindi gaano maraming nangyari na namatay na mga Hudyo at ganun din sa mga kamusliman, kunting labanan lang ang nangyari, pero napatunayan ng mga Hudyo na si Propeta Muhammad ay totoo sa kanyang pananalita, sa kanyang turo, at hindi dapat natin ito sirain muli. So nagkaroon, ang aral dito mga kapatid, nagkaroon dito ng pangamba ang mga Hudyo na ang mga Muslim ay hindi natin dapat sila itraidor. Hindi dapat natin sila basta maliitin dahil sila ay tumutupad ng usapin. Pero itong ginawa natin ay hindi na makatwiran, so doon na patatag na lalong lumalakas yung Islam sa Madina. Dito rin, nung nagkaroon na ito, sa buwan na ito na pagkatapos ng labanan sa Khaybar, na nandun yung lakas ng mga puwersa ng mga Hudyo, pinangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Safiya bintu Hubay. Nakabilang siya sa mga tribu ng Hudyo na kanyang kinakalaban. Subhanallah. Kinakalaban mo, tinatakwil ka nila, kinakalaban bilang ganti, nag-asawa si Propeta Muhammad ng isang babae mula sa tribu ng Nadir. Banu Qurayza wa Banu Nadir, na malakas na puwersa ng mga Hudyo, pinakasalan niya si Safiya, na isa sa pinakamalaking angkan sa tribu ng mga Hudyo. Bakit niya pinakasalan? Una, dahil napagtanto niya na ang Islam ay lumalakas at totoo, nag-Muslim si Safiya. Dumating ang habag at awa ng Allah. Kung sino ang bibigyan ng Allah ng gabay, walang makakapigil. Ang mga pamilya ni Safiya, wala silang magawa. Pumasok sa Islam, nandun pa rin yung pang-aapi, pangngutya na bakit ka nag-Muslim, bilang protekta ni Propeta Muhammad at awa at habag sa mga kababaihan, pinangasawa niya si Safiya. Sa isang hadith na banggit minsan, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanggit sa hadith patungkol kay Safiya. Hindi nawawala yan. Makinig kayo, lalo na sa mga duwaya-duwaya. Maraming asawa si Propeta Muhammad. Nagselos minsan si Aisha na nasabi niya na itong babae na ito na Hudyo, na galing sa Hudyo, na si Safiya na maliit na babae. Narinig yun ni Propeta Muhammad. Pinakamamahal niya si Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, wallah, sabi niya, o Aisha, aking asawa, yang salita mo na binitiwan mo, maaari hindi panglilibak, maaari hindi pangiinsulto. Ta sinabi mo na si Safiya na galing siya sa tribu ng mga Hudyo, na maliit na babae, hindi ko alam kung anong nasa puso mo na pangiinsulto o anuman.
Kung yan, ang salita mo na binitiwan mo na dila na yan, ang laway mo dyan ay pupunta o makapunta sa dagat, iitim ang buong karagatan. Dahil sa binitiwan mong salita. Subhanallah. Salita lang na maaring sinabi mo yung totoo, yung asawa mo na galing sa Hudyo, totoo naman galing sa Hudyo, at maliit siya na babae. Pero mga kapatid, ang aral dito, ang bawat pilantik ng dila na sinasabi natin, isinusulat ito ng mga anghel. Walang kawalan sa atin. Sa araw ng paghukom, ipapakita ito. Pinakabawal na manlibak sa kapwa, manginsulto sa kapwa, magmaliit sa kapwa. Dahil hindi mo alam kung sinong nililiit mo, siya yung pinakamataas at marangal sa Allah kaysa sa ikaw. So pinakasalan niya si Sofia bintu Hubay. Dito rin sa 7 taon, naganap ang pangyayari na itutupad ang usapin. Anong usapin na nabitiwan nila nung sa nakaraan? 10 years na Bukod dyan, ano pa? Yung usapin na pangako, nababalik kami, nakaumra na kami, nasabi ko na nga pala nakaumra, qada'ul umrah. Hindi ba ang usapin ay darating kami sa pagkatapos ng 1 taon? Hindi nyo kami pinatuloy ngayon? So dumating ang 1 taon, kami ay dapat mag-umra. So nag-umra si Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga kasamahan sa dating kasamahan niya sa mga sulul Hudaybiyah, at dumating sila sa Magka, nag-umra sila ng 3 araw lang sila na natili sa Magka at bumalik uli sa Medina. Kasama yun sa usapin. Qada'ul umrah. So patuloy pa rin ang ugnayan ng mga Hudyo, ng mga Muslim. Minsan may labanan, minsan may hidwaan, minsan may salita doon. Pero si Propeta Muhammad, ang kanyang pinangangalagahan ay ang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa bawat isa. Walang sapilitan sa Islam. Patuloy na sila ay nagmamaliit kay propeta at sa mga mananampalataya hanggat dumating sa kanila at dumarating ang mga talata patungkol sa Suratul Ikhlas, patungkol sa Suratul Kafirun. Nakwento na natin nung una na sinabi nila na hanggat inalok si Propeta Muhammad, "O Muhammad, hindi ka na mapigil sa Islam sa pagdadakwa mo na ito? Bakit na lang hindi natin gawin na 1 taon ngayon, maniwala ikaw sa amin, pumasok ka sa paniniwala ng ating mga ninuno noon, nakasama ang mga ninuno mo, ang mga magulang mo, pagkatapos ng 1 taon, pag ayaw mo na, kami naman ang papasok sa Islam." So, maganda yun, yung labas-pasok. Bawal yan, bro. Lalo na sa inyo kung sinong papasok sa Islam at kung sino sa mga balik Islam na ngayon nandito ka sa Saudi Arabia, Muslim, pagkatapos mo doon, babalik ka doon sa simbahan sa Quiapo, papasok ka doon, mangungumpisal ka kay pari. Seryoso ang Islam. Kung ayaw mong pumasok, walang mawawala sa Islam, walang mawawala sa Allah. Kay Propeta Muhammad, walang mawawala sa kamusliman. Ang may kawalan ay sayo. Dahil nalaman mo ang katotohanan, ang kaligtasan, ito ang relihiyon ng lahat ng mga propeta, ikaw ang nagpabaya, hindi mo binuksan ang puso't isipan mo. Pagsisisi lagi sa huli at sa araw ng paghukom. So, yun ang nangyari. Dito, si Propeta Muhammad sa taon ng 7 ng Hijra, nagpadala siya ng mga sulat sa mga kilala na tanyag ng mga imbrator. Imbrator ba yung tawag doon? Imperador? Imperador. Iba yung imperador eh. Naalala ko tuloy yung imperador na nakikita ko sa TV ng, ano ba yung imperador? Imperador Tanduay? Yun ba yun? Ikaw, Khalid, huwag ka magpaalala sa mga kapatid natin. Emperor. Imbrator sa Arabic. Emperor sa English. Ano sa Tagalog yung emperor? Anong imperyo? Anong sa diyan mo ba eh? Sige mo magsultig, mga kuan ba? Ha? Emperador. Oo nga no. Kasi iba kasi yung iniisip ko at iniisip nyo rin. Iba rin yun eh. Importante, emperador, yung malakas. Sila yung mga hari sa oras na yun. Ang emperador sa oras ng imperator sa Rome, sa Byzantine ay,
Byzantine ay si emperador na si Heracl. Nagpadala si Propeta Muhammad ng sulat. Galing ito, imperior. O, tama, imperior, bro. Mashallah, naalala mo si imperior. Nagpadala siya ng sulat. Sabi niya, ito, ako si Muhammad na sugo ng Allah, ito ang Islam, tanggapin mo, at ito ang kaligtasan mo, at ito ang reliyon ng lahat ng mga propeta, magiging panatag ka, ganyan. Si Heracl, sa totoo, hindi siya tumanggap. Hindi binuksan ng Allah ang kanyang puso. Nagpadala din siya ng kasulatan sa hari ng Fransa o sa Paris ngayon, kung tawagin Paris. Sino itong hari sa Paris? Si Kisra. Si Kisra, nagpadala siya, Allahu alam, ganun din, hindi tinanggap. Yung sa Misr, Hakimul Misr, tumanggap sa Islam na siya si Al-Muqawqis. Al-Muqawqas. Tumanggap. Ganun din ang hari sa Habasha. Sino yung hari sa Habasha sa Ethiopia? An-Najasi. Si Najasi tumanggap sa Islam, palihim man o hindi, pero siya ay tumanggap sa Islam, naniwala kay Propeta Muhammad, hindi niya nakita si Propeta Muhammad, una na nag-migrate ang mga kamusliman sa Habashi at pinuprotektahan ni Najasi, at nung namatay siya at napabalita kay Propeta Muhammad, alam niyo ba sa tarikh na una na si Propeta ay nagsala ng salatul ghaib ay nangyari dito sa pagkamatay ni Najasi. Kaya naging sunnah. Ang sinong mamatay ng mga hari, maalam sa Islam, kilala at tanyag, o sinong Muslim na hindi ka nakapagdasal sa kanya nung siya ay namatay, pwede tayong magdasal ng salatul ghaib pag ikaw ay nasa malayong lugar. So, nung narinig ni Propeta, siya ay nagsala kay Najasi na tumanggap sa Islam. Mga kapatid, ang aral dito, kung sino ang bibigyan ng Allah ng gabay, tatanggap ng Islam. Kung sino ang kanyang maluwag, ang kanyang puso't isipan na tatanggapin ang katotohanan. Kung sino naman ang hindi bibigyan ng Allah ng gabay, maski anuman ang gawin mo, walang makakapaggabay sa iyo. Walang makapagbabago sa puso't isipan maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi mayasya, wa yudhillu mayasya. So ngayon, nakuha na natin ang tungkol dito sa mga mahalagang highlights na nangyari sa ikapitong taon ng Hijrah. Ang mundo kasi, ang oras kasi, hindi nag-aantay. Umaandar yan. Patuloy yan. Anong gawin mo? Kaya yung nakaraan, hindi mo na yan may balik. Huma na. Kanang gikan dito sa, unsa to? Yung tapos na, hindi mo na may balik. So, patuloy, dumating ang ika-8 taon ng Hijrah. At dito natin bibigyan ng mahalagang pangyayari ang tungkol sa kaganapan na nangyari dito, na dito lumakas at ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala at itinupad ang kanyang pangako kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Bakit mga kapatid? Kasi dito sa ika-8 taon ng Hijrah, sa Makkah, sa Madina, si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ay dito na nangyari ang a'zamul fath, na nangyari ang labanan na hindi dumanak ang dugo. Na malaking labanan, pero walang gaanong dumanak na labanan. Dahil dito, ang pangako ng Allah sa kanyang propeta ay itinupad sa taon na ito. Sa ika-6 na taon, di ba? Balik tanaw sa natin doon sa, nangyari doon sa Sulhul Hudaybiyah. Pinabalik sila, lahat nasa pabor, lahat ng mga Quraysh, sa mga kamusliman, kawalan, parang maliit na sila masyado, pero maximum tolerance, tinanggap pa rin ni Propeta Muhammad. Hindi ba? Tinanggap niya yun. Dahil, ang aral doon, tanggapin mo kung ano yung mahirap sa'yo, kung ano hindi mo matanggap, magsabar ka, magtimpi ka para sa Allah.
may oras na bibigyan ka ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ipapakita sa iyo dito sa mundo, kung hindi man matama dito sa mundo, sa araw ng paghukom. At sa totoo lang kapatid, kanina sa khutbah, narinig ko kanina sa khutbah, sabi ko, ang gandang sinabi ng imam na ito. Huwag lagi tayong maghangad ng gantimpala o resulta dito sa mundo. Khalid, ang lagi natin mithiin at layunin ay ang araw ng paghukom. Bakit? Sabi niya, dahil alamin nyo na ang mundong ito ay mundo na walang gantimpala. Dito ang mga pahirap. Dito ang mga pagsubok. At ang araw na buhay na walang hanggan, ang paraiso ng Allah na siyang mananatili na totoong buhay at hindi ang buhay sa mundong ito, ang siyang buhay na totoo na mananatili at doon walang pagsubok, walang pahirap, dahil lahat yun ay gantimpala ng mga taong anong mabuti na ipinunla nila, na itananim nila dito sa mundong ibabaw na ito. Oo, may kaparusahan sa mga taong hindi tumanggap ng katotohanan, tumalikod sa Allah, gumawa ng mga kasalanan hanggat sila ay namatay na hindi napatawad ng Allah sa araw ng paghukom. Pero ang mga Muslim o naniniwala sa Allah na nagkasala man sila sa Allah, pero bago sila namatay ay sila ay nagtauba at nagbalik loob sa Allah, pinatawad ng Allah sa kanilang mga kasalanan, namatay sila na insya-Allah tanggap sila sa paraiso. At yun ang hangad natin at tunay na tagumpay mga kapatid. Yan ang hinihiling natin. So anong nangyari? Nangyari ang sinasabing Fathu Makkah. Ano yan? Fathu Makkah. Ang Tagalog niya ay ang pagbubukas ng Makkah. In English, the conquest of Makkah. Subhanallah. Paano nangyari yan? Mahirap yun at wala yun sa kanilang pangarap na mangyari ang hindi inaasahan. Ganyan naman ang buhay natin sa mundo minsan, di ba? Mayroon tayong mga iniisip na hindi nangyayari. Mayroon tayong walang iniisip na biglang nangyayari. Bakit kaya ganun? Bro, ha? Ulitin mo yung sinabi mo. May mga hindi mo pinapangarap na nangyayari. Na hindi mo pinaplano. Bigla na lang dumarating. Meron namang pinaplano mo, pinaguhusayan mo, lagi mo ginagawa, mafishay. Bas kalam girgir katir mafinaum. Walang nangyayari. Wala kang nagawa, ginawa mong lahat. I did my best, but I think the best didn't get through enough. Tama ba yun? Okay bro. Subhanallah, sa Fathu Makkah, bago mangyari ang pagbukas ng Makkah, isa sa mga dahilan kung bakit nangyari, dahil ang kabila ng Khuza'ah ay gusto nila na kumampi kay Propeta Muhammad. Hindi pa sila mga Muslim noon. Gusto nila pumunta kay Muhammad at sila ay gusto nilang mag-Muslim. Yung Banu Bakar na isa ring kabila, kumampi sa mga taga-Makkah. Sa Quraysh, sa Makkah, na mapagtambal. Pero, ang katotohanan, ang Khuza'ah, ang kabilan ng Khuza'ah at ang Banu Bakar, bago pa mangyari o bago pa dumating si Propeta Muhammad, ang kanilang mga ninuno, ang kanilang mga lahi, nagpuputulan yan ng ulo sa Makkah. Matinding magkalaban yan. So, nung napag-alaman nila ito sa Khuza'ah, na sila ay nag-Muslim, nalaman din ng mga taga Banu Bakar, ang ginawa nila, pumunta sila sa mga Quraysh sa Makkah. Sabi nila, tutulungan namin kayo. Dahil ang mga Khuza'ah, dahil may interest kasi, dati silang mga nag-Muslim, ngayon, sila ay kumampi na sa kay Muhammad, so ngayon, kakalabanin natin sila na dahil sa kanilang pag-Muslim. Sabi ng mga taga-Quraysh, hindi ba yan ay pagtatakwil? O hindi ba yan ay hindi pagtupad sa usapin natin? Sabi nila, hindi niyan malalaman ni Muhammad. Kasi may mga taga-Khuza'ah na nandito sa Makkah. Paslangin natin, patayin natin sila dito. Habang yung mga iba nandoon na. Yun ang ginawa. Nagtraidor. Sino? Ang usapin sa Sulhul Hudaybiyah na 10 taon na
ceasefire. Walang labanan na mangyayari. Pero hindi sila tumupad ng usapan, tinraidor nila, nakipaglaban sila, pinaslang ang mga taga-kabila ng Kuza. Napag-alaman nito ng isa sa kanila na si Amr ibn Salim al-Khuzai. O tinraidor tayo ng mga Banu Bakar. Nakipagkunayban sila sa mga Quraysh ng Magka. Matindi ito at hindi ito dapat mangyari. At ito ay labag sa usapin sa Sulhul Hudaybiyah. Nagmadali, pumunta siya sa Madina. Nadatnan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga kasamahan. Unang pagdating niya doon, mga kapatid, subhanallah, nauso rin pala noon hanggang ngayon, na minsan maski hindi indirect, o minsan hindi direct na magsumbong ka o sasabihin mo, para padadaanin mo siya sa mga parang parinig. Kasi may tula yun eh. Tula yun eh. Binabasa ko lang kanina, tapos mahaba. So, kinuha ko lang kung ano yung ibig sabihin nun. Sinabi ng tula na ikaw ay sinuportahan namin, kami ay nag-Muslim, kami ay ito panatag, at ikaw ay nasasayo ang kapasyahan, pero tinraidor nila ang mga usapin ninyo at ang usapin natin, at hindi sila tumupad ng usapan, nasaan ang hustisya, nasaan ang ganyan-ganyan. Narinig ni Propeta Muhammad. Nung narinig niya, hindi niya matanggap ang pagtatraidor ng mga Banu Bakar at kasama ang mga Quraysh na mga kufar sa Magka. Tignan niyo ang aral dito mga kapatid, pulutan natin dito ang aral. Sa Sulhul Hudaybiyah, kung makikita mo, lahat pabor sa mga Quraysh. Tama? Pero, pumayag si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maski ang karamihan sa mga sahaba ay hindi sila pabor. They are reluctant. They were reluctant to accept the fact that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam allowed it. Pero wala silang magawa dahil ta'atul lil amir, pagsunod sa propeta at kung sino yung namumuno. So ang nangyari, dahil yun, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghanda ng 10,000 kawal ng mga kamusliman ng taga-Madina para lusubin nila ang Magka. Napag-alaman ito ng mga Quraysh at si Banu Bakar at sabi nila, hindi tayo tumupad ng usapan, sinira natin ang usapan, napuno na si Muhammad at sa kanya ng mga kasamahan, nangangamba ang mga taga-Magka na baka lumusob nga si Propeta Muhammad. Ang ginawa niya, inutos nila ang isa sa mga tanyag na kilala na si Abu Sufyan. Na si Abu Sufyan ay si Abu Sufyan ay kanyang inutusan ng mga taga-Magka na mag-areglo kay Muhammad, na pakiusapan si Muhammad na patawarin kami at huwag kayong mag-isip ng anuman dahil kung sa totohanan nangyari ang nangyari at gusto nilang arigluhin. Subhanallah, dito makikita ang tapang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating si Abu Sufyan, batid nyo ba na si Abu Sufyan, mga kapatid, ang isa sa kanyang mga anak na si Habiba ay naging asawa ni Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang mga asawa ay ama mismo ni Abu Sufyan. Nung dumating doon sa Madina at nagsabi siya, pwede ko ba kausapin si Muhammad para sabihin itong nangyari na wag nang ituloy ang anuman ng plano niya o paghiganti niya sa hindi pagtupad ng mga Quraysh dahil ako ay pinadala ng mga Quraysh para dyan sa mga taong yan. Alam niyo mga kapatid, sabi ng kanyang asawa, at sabi niya, pwede ba akong umupo dito sa upuan? Kadito, ito ba yung higaan o inupuan ni Muhammad? Sabi niya, oo, aking ama. Pero pinapahintulutan lang si Muhammad at ikaw, li'annaka musyrik wa najisun la yanbaghi laka an tajlisuna. O aking ama, yan lang ay kay Propeta Muhammad. Hindi nararapat sa'yo na ikaw ay umupo o humiga dyan mismo sa kanyang upuan na yan. Hindi ka pinapahintulutan dyan. Na insulto ang kanyang ama mismo sa kanyang tunay na anak. Anong aral?
mahigpit ang Islam. Anong aral? Mangingibabaw ang Islam. Mangingibabaw si Propeta Muhammad kaysa sa kahit sinong tao, sa sinong mga magulang mo. Mismo kanyang ama. Wala, hindi siya nakakuha ng garantiya. Anong usapin doon? Insulto siya sa kanyang anak. Lumisan siya. Pumunta siya kay Abu Bakar. Sabi niya, o Abu Bakar, pakiusapan mo si Muhammad na huwag siyang lumusob at parang walang nangyari. Sabi niya, Abu Bakar, ano? Ako makikiusap kay propeta. Sa ngayon, na parang nakita niya na nagpreparado siya, naghanda siya ng lulusob ang 10,000 mga kalalakihan. Umalis si Abu Sufyan, pumunta na naman dito kay Ali ibn Abi Talib. At pinakiusapan, ganun muli. Hanggat lahat siya ay nabigo na wala siyang nakuhang anumang gusto niyang ipabalita sa mga Quraysh. Dahil nag-aantay din ng mga Ashraful Quraysh kung tama ba o ano. Hanggat dumating ang pagkakataon, mga kapatid, pagbalik niya na siya ay bigo sa anumang kung bakit siya nagdating sa Madina para, ano tawag dun sa Tagalog? Yung pigilan, ang paglusob ng mga Muslim. Nung dumating na siya uli sa Makkah, sabi niya, o mga Ahlul Quraysh, wala na tayong magawa, anuman ang mangyari, wala tayong magawa dahil si Muhammad ang siya na ang nagdesisyon. Ang anumang hiling natin, hindi pinakinggan, pati ng kanyang mga kasamahan. Isang gabi, lumusob at pumunta si Propeta Muhammad sa Fathu Makkah, 10 kasamahan niya ng mga kalalaki, 10 mga kasamahan niya. Pero bago pala ito mangyari, nung nagsabi na si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang plano na paglusob sa Makkah, may isang munafik. Sino? Isang munafik. Ang munafik sa Tagalog ay traidor, mapagkunwari, hindi makatotohanan, sinungalin, doble kara, ano pa? Hindi mo alam saan kung totoo siya o hindi. Di ba? Yan ang mga munafik. Balimbing. Ang pangalan nito ay si Hatib ibn Abi Balta'a. Sino nakakuha? Si Hatib ibn Abi Balta'a. Si Hatib ibn Balta'a nagbigay ng sulat at iparating doon sa Makkah sa mga gagawing plano ni Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga kasamaan. Ibig sabihin, nagtraidor si Hatib. Ipinadala niya sa isang babae na ang babaeng sulat na ito ay pinadala at dito nilagay sa kanyang buhok at naghijab at patuloy na pumunta ng Makkah para ipabalita sa mga Quraysh ng Makkah ang plano na paglusob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi na inayahan si propeta, ang kanyang pinakamamahal na propeta, at ipabalita sa kanya ang naganap na ito. Nangyari, nalaman at napagtanto ni propeta sallallahu alaihi wasallam, may nagtraidor, may munafik. Tinawag niya si Ali ibn Abi Talib, si Miqdad ibn Aswad, at si Zubair ibn Awam. Itong tatlo, habulin ninyo itong si Hatib. Itong ginawa niya na pagtataksil sa Islam, si Hatib ibn Balta'a. Pinuntahan nila. Anong nangyari, Hatib? Bakit mo ito ginawa? Pinuntahan yung babae. Nalusob nila ang babae at narating nila. Subhanallah, ito nakakamangha. Nung mabatid nila ang babaeng ito nandoon, sabi ni Ali ibn Abi Talib, bigay mo sa amin ng sulat. Sabi niya, walang sulat. Sabi niya, wag ka sinungalin, wag ka traidor. Sabi niya, walang ang sulat. Sabi niya, pag hindi mo ibigay ang sulat na anumang dala mo na pagtataksil kay Muhammad at sa Islam, uhubaran kita ng buong buo. Ali ibn Abi Talib. Wallahi mga kapatid, ang aral dito, ang mga Quraysh na kababaihan na hindi Muslim, nahihiya sila na ipakita nilang hubot-hubad sila. Sabi niya, kung yan ang mangyayari, tatanggalin ko na. Huwag mo lang ako hubaran. Allahu Akbar. Hindi mananampalataya yun. Ano pa kaya ngayon sa mga nangyayari sa atin sa mga kababaihan na ipinapakita nila ang kanilang aura? Ibinigay, napatawag si Hatib. Sabi ni Propeta Muhammad, ya Hatib mahada, ano itong ginawa mo na pagtataksil? Sabi niya, da'ni ya Rasulullah, la tastajilni,
O Muhammad, huwag ako uusgahan ng dire-diretso. Dahil wallah, sabi niya, hindi ako nagtraidor. Hindi ako nagtaksil sa Islam. Ngunit ang gusto ko lang iparating sa inyo, Muhammad, ang mga kasamahan mo usugo ng Allah na mga ansar, na mga muhajirin, na kasama mo na naglisan mula sa Magka patungo rito, sila ay may mga kamag-anak. May mga kaibigan na mga Quraysh na kilala sa Magka na poprotektahan ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Ako, ang pamilya ko, kung bakit ko itong napilitan na gawin, dahil para malaman ng mga Ahlul Quraysh, ang mga makapangyarihan sa mga Quraysh, na ako ay tumulong sa kanila dahil walang tumutulong sa aking pamilya, maliban sa mga Quraysh na yan. So ako lamang ay humingi ng proteksyon na para maging balance sila sa akin. Dahil sa pagtulong ko na yan, maari patuloy na pinuprotektahan ng aking mga pamilya. Nakuha niyo ang idea? Sabi ni Umar ibn al-Khattab, Ya Rasulullah, da'ni adribu unuka. O Muhammad, pabayaan ako, hayaan ako at putulin ko ang kanyang ulo dahil sa kanyang pagtataksil sa Islam at sa sugo ng Allah. Sabi ni Propeta Muhammad, Ya Umar ibn al-Khattab, ayahan mo siya. Fa innaha shahida badran. Dahil siya ay nagsaksi at nakipaglaban sa Badr. Mga kapatid, anong aral dyan? Ang aral, ang magtaksil, ang magtraidor, o anuman, pakinggan muna. Huwag agad-agad na husgahan. Huwag agad-agad na putulan ng ulo. Si Propeta Muhammad sa oras na yun, pwedeng gawin nila yun. Dahil nagtaksil talaga. Pero pinakinggan niya muna. Ano ang paliwanag ni Hatib bin Balta'a? At naliwanagan siya. At hindi niya pinahintulutan na ito ay paslangin. Bagkus lalong tumibay ang pananampalataya ni Hatib bin Balta. Dahil sa pagbibigay ng maximum tolerance ni Propeta Muhammad. So nung nangyari ito mga kapatid, nangyari ang pagpasok nila sa Magka, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay lumusob sila. 10 ng kanyang mga kasamahan. Pinauna si Ali ibn Abi Talib, sumunod sila gabi. Hanggat nung sila ay malapit lang makarating sa Magka, inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na kasama yung mga Banu Khuza'ah. Na yun ang dahilan kung bakit nangyari ang Fathu Magka. Lahat ng bagay may dahilan. So ang nangyari, nung nangyari yun, ano ba tawag dun sa Tagalog yung Turge? Sa amin sa Maranao na kuwan. Yung lalagyan mo ng apo yung kahoy tapos English yun, church. Ano sa Tagalog? Sulo. Bisaya na mabay. Bisaya na siyang sulo. Lampara. Yun ang malapit, lampara. Isipin mo bro 10,000 na mga kalalakihan na bawat isang may lampara. Umilaw. Natakot ang mga taga-Magka. Ang mga Quraysh. Sabi nila, sino ito? Sabi ni Abu Sufyan. Sabi nila, yan ang mga kalaban na kinalaban nyo, na pinatay nyo, na pinaslang nyo ng mga Khuza'ah. Sabi nila, kukunti lang sila. Wala silang lakas. Napag-alaman, sabi ni Abu Sufyan, na nandoon si Abbas, na tito mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abbas ibn Abdul Muttalib. Nung nandoon siya, sinabi niya, ikaw ba, hindi ka pa rin tatanggap sa Islam? Dito sa nakita mo, sabi niya, wallah, nangangamba na ako. Talo na ang mga taga-Magka. Maski lahat tayo ay lumusob at labanin, kung ganito ang dami ng mga kamusliman, nandirito sa kanilang puso ang pangamba at takot. At nung nangyari yun mga kapatid, kinuha si Abu Sufyan at sinabi ni sinabi ito sa kanya, mag-Muslim ka na. Sabi niya, hindi pa rin niya matanggap. Hanggang si Umar ibn al-Khattab dumating. Sabi niya, magmumuslim ka ba o hindi? O putulan ko ang ulo mo. Dahil wala na kayong chance ngayon. Talo na kayo ngayon. Anong mga pinagyayabang mo ngayon? Nagkaroon ng kunting sagutan si
Abbas at saka kay Umar ibn al-Khattab. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, sabi ni Abbas, puputulan mo ng ulo itong si Abu Sufyan, na hindi mo ba alam na kung bakit siya ngayon ay kasama ko na sumakay siya sa akin dito sa aking kamelyo para ipasyahada ko siya kay Propeta Muhammad? Dahil para tumanggap ng Islam. Tapos, hindi mo yan kayang sabihin siguro kung yan ay napapibilang sa ibang kabila, ibang tribu. Kasi ito ay kasama ito sa Ibn Manaf. Kamag-anak namin ito. Sa Ibn Manaf, doon nagkasundo at nagkaisa ang pamilya ni Abu Sufyan at si Propeta Muhammad. Pero ikaw, na Ibn Khattab, malayo sa kamag-anak. At hindi mo yan kayang sabihin na basta mo na lang putulan ng ulo ang isang tanyag na kilala na kinatatakutan ng leader ng mga Quraysh. Sabi ni Propeta Muhammad, tama na yan. Ano mang nangyayari sa inyo sa usapin na yan? Ikaw, sabi niya, ano ba, tatanggap ka pa rin sa Islam? Sabi niya, oo, nagsyahada siya ng la ilaha illallah hanggat sinabi, okay, kung tumanggap ka na ako ay, ang Allah ang tunay na nag-iisang Diyos, maniniwala ka ba na ako, na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah? Sabi niya, hindi pa masyado handa. Tignan niyo mga kapatid, hindi pa masyado handa, hindi pa masyado yung tanggap. Doon na nagsalisat si Ibn Abbas. Sabi niya, Abu Sufyan, tumanggap ka na dahil kung hindi, wala na akong may bibigay sa iyo na anumang protection. Dahil pati ako mismo, baka maputulan kita ng ulo. At sinabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tumanggap sa Islam ang leader ng mga Quraysh, the ambassador ng mga Quraysh, na tanyag at kilala at matapang na si Abu Sufyan. Nung tumanggap na ito, sabi ni Ibn Abbas kay Muhammad, Ya Muhammad, inna Aba Sufyana yuhibbu fakhr. Si Sufyan, gusto niya na may kabantugan. Laging pinupuri. Subhanallah. Nung binabasa ko to, sabi ko, pati sa mga taong ito, sa mga sahaba, mayroon din pala sila noon na katulad ninyo ngayon, sim-sim, sawa-sawa, na kinakailangan din na laging nababantog at laging nakikilala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahilig si Abu Sufyan na siya ay pinupuri. Sabihin niya, Abu Sufyan, sabihin ngayon sa mga taga-Magka, lulusob tayo, umuna ka na. Sabihin sa kanila, ang man dakhala baba Abu Sufyan fa innahu amin. Ang sino mang dumaan o sinong pumasok sa pintuan ni Abu Sufyan ay kasama siya sa kapanatagan at katahimikan na protektado. Allahu Akbar. Sinabi yun ni Abu Sufyan, pagmamayabang niya na ako ngayon ay Muslim, kampi na ako ni Propeta Muhammad. Wala kayong magawa ng mga Quraysh. Ang sino mang pumasok sa masjid, siya ay amin, panatag. Ang sino mang pumasok dito lahat. Yun ang isinisigaw niya. Sinabi niya sa mga taga-Magka, tumanggap na kayo ng Islam, wala na tayong magawa. Walang sapilitan. Narinig ng asawa niya na si Hind. Sino itong Hind? Mga kapatid, kilala niyo si Hind bintu Uqbah? Utbah. Ha? Sino siya? Masya Allah. Si Hind bintu Uqbah na kinain niya mismo yung atay ni? Sino? Si Hamza, na tiyuhin ni Propeta Muhammad sa matinding galit niya sa mga kamusliman, sa paghihiganti niya mismo sa mga kapatid niya o magulang niya. Tinding galit yun, bro. Pero si Hind, dito mo, under pala niya si Abu Sufyan. Sabi niya, oy, alika nga, anong sinasabi niyo? Huwag kayong maniwala dito sa lokong lalaking ito. Hindi yan totoo yung mga sinasabi niya. Walang magawa si Abu Sufyan, kundi sabihin lamang ang katotohanan, tumanggap kayo sa Islam. Pagpasok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, mga kapatid, nag-ibot siya ng Kaaba, pumasok siya sa loob ng Kaaba, kasama niya si Ali ibn Abi Talib. Nakita nila doon sa loob ng Kaaba, nagdasal doon si Propeta Muhammad ng 2 rak'a bilang pagpapasalamat sa Allah, bilang sunnah. Nakita doon ang mga guhit ng mga litrato na yun daw si Propeta Ibrahim at saka si Ismail. Sabi ni Propeta Muhammad, qatalahumullah, kasuklaman sila ng Allah itong pinaggagawa nila na kanilang paghuhugis tao kay Ibrahim at kay Ismail. Wallahi katotohanan, hindi ito si Ibrahim at saka si Ismail na ginagawa pa nilang mga Diyos-Diyosan. Yung
360 na mga Diyos-Diyosan, na mga barahala, na mga imahe sa loob at labas ng Magka, unti-unti sinisira ni Propeta Muhammad lahat ng mga kamusliman at nagsasabi sila, La ilaha illallah wahda, nasara abda, wa anjazal ahzaba wahda. Pag nag-uumra tayo, di ba yung sa Safa al-Marwa, yan, ang sunan na sinasabi natin. Walang Diyos na maliban na mag-isa, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Luwalhati sa Kanya, itinupad niya ang pangako sa Kanyang alipin na si Muhammad at sa Kanyang mga kasamahan na mga Muslim at nagwagi ang mga kamusliman at Islam at binasa niya ang isa sa mga aya sa Quran, Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuka. Dumating ang katotohanan at ang kasinungalingan ay napawi na, lumipas. Walang kamalian. Dahil ang katotohanan ngayon, ang pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Dumating sa mga Quraysh. Wala nang lakas ang mga Quraysh. Kung papatayin yun lahat ni Propeta Muhammad, kayang ubusin na patay ng bawat isa sa mga Quraysh. Pero nagsabi si Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'asyar al-Quraysh, ma dhannukum anni fa'ilun bikum. O kayo na pamayanan ng mga Quraysh, ilang taon na pinahirapan nyo kami, ang aking mga kasamahan, kamag-anak, ang mga kaibigan at ang mga Muslim, ang pagdurusa namin at paghihigpit ninyo sa amin, ang pagbuboykot nyo sa amin, anong palagay nyo na ngayon ako'y dumating dito sa inyo na wala kayong magawa? Kung patayin namin kayo ngayon, kikitilin namin kayo ngayon, suko na kayo lahat, wala na kayong magagawa. Anong sa palagay nyo na gagawin ko sa inyo ngayon? Sabi ng mga Quraysh, Anta karimun wabnu karim. Subhanallah. Ikaw ang mapagbigay, makatotohanan, at anak ng mga mapagbigay na makatotohanan na ikaw. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Wallahi inni aqulu lakum mada qala Yusufu li ikhwatihi, idhabu wa antumul tulaqa. Napag-alaman dito sa tarikh ang idhabu wa antumul tulaqa. Wala akong sasabihin sa inyo. Ang Islam ay hindi relihiyon ng paghiganti. Ang Islam ay hindi relihiyon ng nag-iiwan ng sama ng loob. Ang sasabihin ko sa inyo ay kung ano ang sinabi ni Propeta Yusuf sa kanyang mga kapatid nung sila, ang kanyang mga kapatid ay pagtangkain na paslangin ang kanilang kapatid na si Yusuf, na sinabi niya, lumisan kayo, o kayo na ay ano ang gawin ninyo sapagkat kayo ay malaya. Kahit anong gawin nyo. At binasa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang aya tungkol sa Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O kayong mga sangkatauhan, nilikha kayo ng Allah nagmula sa babae at kalalakihan, na mula sa mga tribo at nasyon. Walang tunay na pinakamalugod at mahal sa inyo ng Allah ay maliban kung sino ang may pinakamatakutin sa Kanya. Nagkaroon ng 6 na araw na natili si Propeta Muhammad sa Fathum Makkah. Naging malaya, naging panatag, walang pagdanak ng dugo. Dito na pagtanto ni Propeta Muhammad ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ang bumaba ang talata sa Quran na Suratul Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Subhanallah, tingnan niyo ito mga kapatid. Muhammad, yung pagtitiis niyo sa Sulhul Hudaybiyah, ito ngayon ang resulta. Sa pagtitiis nyo, binuksan namin sa inyo ang Makkah na mapayapa, na walang dumanak ang dugo, na tumanggap sa Islam ang mga karamihan sa mga Quraysh. At ito binuksan namin sa iyo na ikaw, Muhammad, na magpapatawad kami sa iyong kasalanan ng nakaraan at ang parating pa.
waliyansurakallahu nasran aziza. At gagawin namin sa iyo na maging mapayapa, maunlad at bubuksan sa iyo ang Islam sa lahat ng sinumang bibigyan namin ng gabay. Lumaganap ang Islam. Dito na nangyari mga kapatid, nung anim na araw na nanatili sa Magka, nagkaroon ng samaan ng loob ang mga taga Ansar na taga Madina na kasama ni Propeta Muhammad. Napagtanto nila at sinabi nila, ano nang mangyayari? Dumating na si Muhammad sa lugar na kung saan siya pinanganak. Kung saan dito ang pinakamamahal niya. Iiwan na tayo sa Madina. So nung ito'y sabi nila at nasabi nila kay Propeta Muhammad, anong sinabi ni Propeta Muhammad? O kayo na mga taga-Ansar. Yan ang itutuloy natin, insyaAllah, sa susunod na linggo. Biidnillah. Takbir! MashaAllah, jazakumullahu khair.